welcome to my channel, My Porte. Dito we talk about life, lessons, and a little bit, of course, of everything in between. Kaya kung gusto niyo ng inspiration, real talk, at kwentuhan, you're in the right place. So don't forget to like, share, and subscribe. Let's grow and learn together. Once again, I'm My Porte. Siyempre, pag-usapan natin mga tips to become a great MC. Ang inyong lingkod ho ay nag-MC simula ho nang ako ay nasa high school pa lang. How many years ago, okay, na ako nasa high school. At siyempre, marami akong natutunan through the years. Talagang maraming natutunan, maraming naobserbahan kung paano talaga ito. But this time, of course, I'm going to give you the tips to become a great MC. Hindi ko sinabi, no, na ako ay magaling mag-MC. Akin lang ho ay yung mga natutunan ko. Siyempre, number one ho, pag-usapan natin yung you're going to prepare, pero huwag masyadong scripted or you prepare pero huwag maging scripted. Okay? So, you're going to research the event, know the program flow, and memorize key names and titles. Napakalaga ho nito. Okay? This is really very important. Ano ba yung event na ating i-MC-han, okay? Ano mga kailangan nating malaman? Ano yung program flow? So, dapat makipag-cooperate ka doon sa organizer para mas malaman nyo kung anong dapat gawin. Yun ang una kong ginagawa. Tinatanong ko kung sino ang organizer. Napakalaga ho nito, okay? At syempre, mga pangalan, ano yung pronunciation or bigkas? Ano yung mga title? Doctor ba ito? Police ba ito? Surgeon ba ito? Or ano? Okay, architect ba ito, engineer? So, dapat alam natin ito, okay? Pero syempre, kapag nasa stage ka na, you're going to speak naturally. Hindi yung scripted, no? Yung parang binabasa lang, no? Because the audience feels kung masyado kang nagbabasa lang, alam mo yun ang audience, nawawala yung connection mo sa audience. Kaya napakahalaga talaga na ikaw ay malaman kung sino-sino ito, sino-sino mga a-attend na ito. So, dapat prepare ka talaga, handa ka sa mga ganitong pangyayari, okay? Number 2, master the art of transitions. So, napakahalaga nito, master the art of transitions. So, the MC's job is to connect segments smoothly. Yung may connection yung transition mo, hindi halata na papunta na doon sa isang segment, for example, no, hindi ka nawawala. So, example, now that we've been inspired by our speaker, let's welcome now the next part of the program. So, papunta ka ng transition mo, papunta na doon sa isang gawain, no, or activity. So, you're going to practice ad-libs para hindi bitin o awkward ang silence. Yun ang aking labi sa pinag-aaralan lagi, okay? Yung paano mag-adlib. Halimbawa, ang gawa ko ho, ang audience ko ay mga matatanda, I see to it na ako ngayong gabi ay manunood ako ng halimbawa yung teleserye, no? Halimbawa yung Batang Quiapo, kung saan yung pinaka-in na teleserye, at pilit kong i-connect ang mga pangyayaring ito, okay? Master the art of transitions, napakalaga ho nito, okay? That may connection ka rin as MC doon sa mga taong naroroon. Number 4, adjust your tone and energy. Formal event, syempre, calm, dignified one. Iba-iba ho yan. Pag formal event, kung anong hinihingi ng isang event, syempre formal ka, hindi kayong fiesta. Yan ay dapat mapag-aralan mo as an MC, okay? Hindi yung formal event, nagiging chipipay or cheap ang dating, okay? So, weddings and birthday, syempre, cheerful, lively, masaya, energetic ang vibe, syempre. Walang dapat malungkot. So, pag corporate naman, professional yet engaging pa rin. May connection pa rin kayo sa audience. And of course, you have to know your crowd and of course, match, of course, their energy. Kung anong meron doon. Dapat masaya pa rin at the same time, no? Adjust your tone and energy. Masayang okasyon, ikaw naman ay very formal, napakalungkot. So, iwasan po natin yon. Ako as an MC, I see to it ho na laging masaya ang audience na hindi nila ako makakalimutan. Okay? So, number 5, engage the audience. Napakalago niyan. Throw light questions, short jokes or reactions. Sometimes I ask, syempre, the organizer, may trivia ho ba? At pilit kong kinoconnect. Okay? So, use names if
possible, no? Lalo na pag ito yung mga VIPs, dapat alam mo yung mga pangalan nito, yung tamang bigkas nila, okay? So kahit simple, sasabihin natin, a round of applause to, palakpakan natin si, makes people feel included, okay? So pag may mga batches, for example, may mga kabatch, i-include ninyo ito mga kabatch niya, lalo na yung mga bisita natin na nanggaling sa iba't ibang lugar. So number 6, be flexible and quick-witted. So technical difficulties, dead air, for example, kaya mong punan with humor or quick lines. So don't panic kasi ikaw ang energy holder ng event. So minsan may mga pangyayari talaga na wala ng kuryente, minsan ang mic mo ay nagkaroon ng hindi na function ang iyong mic or whatsoever. So anong gagawin mo? Are you going to stop by the program? Hindi. Didiretso ka pa rin. Hanap ka ng paraan para mag-engage pa rin yung audience mo. Diretso, no? May pagkakataon noon na nag-MC ako, walang kuryente, hindi sila ready. Dahil malakas ang boses ko ang ginagamit talaga, kinig pa rin sa buong hall. Okay, at masaya pa rin ang lahat hanggang magkaroon na ng kuryente. 7, polish your language. So, practice Tagalog-English balance or Taglish. Kasi mas natural ito sa maraming audience, okay? Avoid fillers like, and then instead of saying that fillers, you pause confidently, okay? So, kung hiningi ng sitwasyon ay English, ay di English. Kung hiningi ng sitwasyon ay Tagalog, ay di Tagalog. Kung hiningi ng sitwasyon ay Taglish, ay di Taglish. Okay? Para mas engaging, para mas, ibig sabihin, para mas kung may foreigners, kung may taga-ibang bayan na hindi nakakaintindi ng Tagalog, at least pag English, naiintindihan nila, okay? You see to it, no, as an MC na talaga naiintindihan ng lahat yung sinasabi mo, okay? So, polish your language. Remember, dapat yung bongga pa rin, social, elegante, may class, hindi cheap, okay? 8, practice your timing. Huwag masyadong mahabang magsalita, baka mainip ang audience. Be concise but impactful. Okay? Hindi lahat ho ng joke ay nakakatuwa. So, sabi ko sa inyo, ang lahat ng ito ay may timing. Now, paano pag hindi tumawa ang audience sa joke mo, dapat marunong ko pa rin mag-adlib. Para dire-diretso, para makuha mo yung simpatya nila, no? Para mag-engage pa rin sila sa iyo, para nakatutok pa rin sila sa iyo, para sila'y nakikinig ang audience. Okay? That is, practice your timing. Number 9, personal branding. Magkaroon ng unique style, yung voice, yung humor, or signature lines mo. So that makes people remember you and rehire you. So dapat mag-isip ka, yung brand ko ba? Para ako maintindihan ng tao. I'm May Porte. Please do not forget to subscribe. Hindi kanon, okay? Hindi lang yon. Dapat maisip mo kung ano yung pinaka mariremember, maalala ka nila para ma-rehire ka nila. So ako ho, pag umaalis at ako may pinag-EMC-han, meron ho ako dala laging calling card. Napakahalaga nito. May pen ako lagi, may sulatang papel whatsoever. Or sometimes yung mga taong ito ang magbibigay sa iyo ng number. Okay, contact number nila, okay. So ito yung mga simple na pamamaraan ko para maalaala nila ako kung gusto nila ang serbisyo ko at the same time. At syempre, meron akong kumbaga ay statement pa rin sa huli na dapat nilang matandaan. Dapat masaya. Pag masayang event, i-rehire ka nila for sure. Always be professional. That's number 10. Arrive early. Dress according to the event and coordinate well with organizers. Huwag magpabago ng mood kahit may aberya. The MC must stay composed. Whatever happened, dapat may connection kayo pa rin ng organizer. Okay? Whatever happened, silang tutulong sa iyo, sila magpi-feed. And then you should be very honest with them. Ako ho, malabo ang mata, okay? Pag may event, nagsusuot ako ng contact lenses. So, sinasabi ko sa kanila, yung program please, paki-send na sa akin or yung program, kung ito ay hard copy, medyo malaki ang size para makita ko, okay? So, sana nakatulong sa inyo ang mga tips ko to be a very good MC, no? Ito yung mga tips lang na kung saan ay alam kong papakinabangan. At syempre, ang isang napakahalaga, dapat marunong kang
magsabi ng presyo mo. Know your worth as an MC. Additional ko lang po ito ha. Hindi pwede na ikaw hindi magsasalita. Magkano ang dapat mong TF or talent fee or professional fee sa pag-MC mo? Okay? So nasa sa iyan kung magkano. Ako meron ako ito ang akin. Hanggang dito lang tayo. Walang tawaran. Okay, sapagkat yan may talent mo. Okay? So once again, I'm Mike Porte. Please do not forget to subscribe, like, and share. Thank you very much. God bless. More prayers.